Emil, nakitaan ng PCC ang Grab ng iba't ibang paglabag sa kanilang voluntary pricing commitment. Nais kasing malaman, Emil, ng PCC kung tumaas o nabago ba ang binabayad ng mga sumasakay ng Grab matapos nitong bilihin ng Southeast Asian operations ng kakompetensya nitong Uber Technologies noong March 2018. August 2018 nang aprubahan ng PCC ang pag-acquire ng Grab sa Uber. Pero may kondisyon, kailangang sundin ng Grab ang Fair Competition Consumer Protection. Binigyan noon ng PCC ang Grab ng 12-month monitoring para matiyak na matutugunan ang tinatawag na virtual monopoly at masunod ng Grab ang kanilang mga ipinangako. Kailangan daw kasing kompleto at accurate ang datos na ibinibigay sa kanila ng Grab. Pero ayon sa PCC, ilan sa nakuha nilang data ng Grab ay kulang, mali at di magkakatugma. Martes, January 22, pa inilabas ng PCC ang utos sa Grab. Mula sa araw na iyon, may 45 araw ang Grab para bayaran ng multa. Binigyan naman nila ang Grab ng 5 araw para isumite ang mga kailangang dokumento. Meron din silang 15 araw para maghain ng motion for reconsideration. Kapag hindi raw nabayaran sa loob ng 45 days ng Grab ang multa, madodoble ang fine dahil makakaroon ng bagong violation sa kada araw na di makapagbabayad. Pwedeng magrekomenda ang PCC sa LTFRB pero sa ngayon, di pa raw makapagbibigay ng review advisory ang PCC sa LTFRB. Ayon naman sa Grab Philippines, Emil, maghahain sila ng motion for reconsideration. Limitado raw ang oras ng Grab para ibigay sa PCC ang datos na hinihingi nito. Maayos din daw nila ang issue kung mabibigyan sila ng dagdag na panahon. Sabi pa ng Grab, gusto rin nilang malaman kung anong basihan ng maximum penalty na ibinibigay ng PCC. At yan muna ang latest. Balik mo na sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.